Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ulit ako guys. Let's go! Balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Matapang at harap-harapang kinontra ni Congressman Rodante Marcoleta si Senator Raffy Tulfo sa di umano'y pangbubuli nito sa mga kapwa senador at sa iba pang opisyal ng gobyerno na tila walang imik sa mga padutsada ni Senator Raffy Tulfo. Ayon pa kay Congressman Marcoleta, ibahin aniya siya ni Senator Raffy Tulfo dahil hindi siya magpapabuli kagaya ng senador na puro salita lamang. Nagugat ang girian matapos aniya ang panukala ni Senator Raffy Tulfo na kumuha ng pondo sa ibang ahensya na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso at ang kalahati nito na 500 million peso ay ilalagay sa DICT na kung saan ay hindi pumayag ang kanyang mga kasamahan at ang kamara o mga congressman na isinisisi ngayon ni Senator Raffy Tulfo. Matatandaang si Tulfo ang chairman ng Committee on Energy, subalit binuking ito ni Congressman Marcoleta. Aniya ay wala umano itong nagawa para mapababa ang singil ng kuryente sa ating bansa at puro lamang aniya pasikat ito sa marami sa ating mga kababayan. Binuli niya lahat ang mga kasama niya sa Senado. Ito yung nangyayari ngayon. Lahat binubuli niya. Totoo. At hindi kumikibo yung mga kasama niya. Ibahin niya kami. Ibahin niya ako. Na dapat gawin natin para ngayon tuluyan na nating maibaba ang taripa, ang presyo ng kuryente sa bansa. Ikaw ang chairman ng energy. Meron ka bang contribution dito? Meron ka bang inaral dito? Ang dapat na tukuyin siguro ni Senador Tulfo, ito nahahalata ako sa kanyang speech, wala siyang binanggit eh. Ang tanging binanggit niya lang ay yung di umano paglalagay niya ng 500 million. Hindi totoo yun, napatunayan ko na dyan, chinek ko na. Wala talagang ganon. Dapat sana, ang tingnan niya muna, siyasatin niya, ano ba yung problema sa DICT? Ano ba yung problema natin ngayon sa internet? Ako tinanong ko yung DICT secretary, sumang-ayon siya lahat sa sinasabi ko. Ganito ang problema sa DICT. Kahit maglagay pa si Senador Tulfo ng 10 billion pesos na budget ng institutional kasi ang ito eh. Confidential budget, kahit na maglagay ka pa ng 10 billion confidential budget, walang mangyayari kapag yung structural problem sa ating internet, broadband and mobile ay hindi mo inayos. Nang lumabas nga ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hindi bully ang tawag sa ginagawa ni Idol Raffy Tulfo, kundi ginising niya yung ibang senador sa patulog-tulog sa Senado. Tama lang. Tinawag niyang pambubuli, hindi naman pambubuli yung ginagawa ni Senador Raffy Tulfo guys. So, ito lang. Mga kinakalampag niya lang, mga walang ginagawa sa Senado. Kinakalampag, ginikising niya. Ito yung dapat na gawin, di ba? Parang ganun lang din naman yun eh. Kasi yung ibang mga sa Senado, tulok-tulok lang. Lahat ng ginawa ni Idol nang dahil sa kanya, marami na kaming alam, lalo na ang taong bayan. Sa isang tulad kong mangmang at walang alam sa batas, ang mabuti siguro ay pagharapin silang dalawa at talakayin ng ang issue kung sino ang tama at mali. Ang dapat mong gawin, Marcoleta, magtulungan kayo ni Idol Raffy sa paglutas sa problema ng ating bayan. Hindi yung magsisihan. Walang mangyayari dyan. Hindi nagpabida si Idol Raffy. Ginagawa niya lang ang kanyang trabaho. Congressman Marcoleta, tulungan niyo po na lang si Senator Raffy Tulfo para masugpo ang katiwalian sa gobyerno. Puro kayo politiko. Kayong mga politikong matitino. Magtulungan kayo. Gumawa kayo nagbatas na pagkurakot sa gobyerno, bitayin, and quote. Sinasabi natin, hinamon na po ni Marcoleta. Alam po ninyo, parang ramdam ko yung paghamon ni Marcoleta, punong-puno na kay Tulfo eh. Ito po yung mga binitawan, ilan natandaan natin sa mga binitawan ni Marcoleta. Kung kaya mong ibuli yung mga kapwa mo senador, ibahin mo ako. Sabi ko, antindi nito. Yung pinaparatangan niya po yung mga congressman
Grabe po paratang ni Marcoleta. Ito po, kinakailangan sagutin to ni Rapi Tulfo, no? Grabe po yung pinaparatang. Kung gusto ni Rapi Tulfo, magdiskusyon sila. Hinahamon pa nga niya kahit po sa vlog na ni Rapi Tulfo. Kasi wala naman daw vlog si Marcoleta eh. Kahit sa sarili mong channel, Rapi Tulfo, hinahamon ka ni Marcoleta. Diyan yung pagdiskusyonan. Diyan mo bintangan. Kasi pinagbibintangan ka ni Marcoleta ngayon. Ang sinasabi ni Marcoleta, wala ka naman palang pondong iniligay dyan. Kasi sinisisi niya, sa problema natin ng internet, yung DICT, hindi raw nila binadgetan ng mga congressman. Sabi ni Marcoleta, kung kaya mong ibuli yung mga kapwa mo senador, ibahin mo ko. Englishin natin, differentiate me from the others. Ang tindi po nun, no? Ang tindi po nun, tapos sinamon niya ng diskusyon. Patunayan mo na nagbigay ka ng pondo sa DICT. Sa madaling salita, ang punot dulo nito, sinisisi mo yung Kongreso kung bakit walang budget yung DICT. Ikaw mismo, sinabi mo na nagbigay ka. Nung inimbestigahan ni Marcoleta, yung sinasabi ni Tulfo na binigay niya, hindi pala pondo na galing sa kanya. Kung hindi, yung DNR yata, nakalimutan ko na kung anong ahensya, ay kukunan niya ng 500 million na ilalagay sa DICT na hindi naman pumayag yung mga kapwa niya senador. Sa madaling salita, wala pong budget na binigay si Tulfo doon sa DICT. Tindi ng hamon na yan. Matitindi mga akusasyon sa'yo. Isa pa. Ikaw, no? Ikaw, Rapi Tulfo. Sabi niya, Senator Rapi Tulfo. Ay ang energy, head ng energy committee. Ano na ang nagawa mo para mapababa ang kuryente? O tayo mag-usap, sabi ni Marcoleta, no? Kino-question niya, ano na ang ginawa mo para mapababa yung kuryente? Dapat tayong magdiskusyon. Dahil ako rin ang energy, sabi niya, tayong dalawa mag-usap para mapababa natin ang kuryente. Kita niyo, mga simpleng patama po yan. Alam niyo po kung bakit? Si Manny Pangilinan, na wag na po nating sabihin, mali ako. Bura. Yung pong may-ari po ng PLDT at saka ng Meralco, wag na po natin pangalanan na si Manny Pangilinan. Ay siya rin may-ari ng News 5, TV5, na kung saan ay mayroong programa si Rapi Tulfo in action. Kita nyo na pag-uugnay-ugnay natin. Pwede nyo pong pag-uugnay-ugnayin ng matino, no? Hindi yung chismis na pag-uugnay-ugnay. Okay. Sa madaling salita, kawawa to si Tulfo, halimbawa pong nakipagdebate. Kasi parang nakinikinit ako na no? Parang nakinikinit ako na may-ari ng PLDT, may-ari ng Meralco, may-ari ng Smart, at saka may-ari ng TV5 ay wag na natin pangalanan na si Manny Pangilinan. Na kung saan ay patuloy na si Rapi Tulfo ay patuloy na anong tawag dyan? Magbo-broadcast ang kanyang RTIA. Okay. Yun yung sinasabi natin na baka sabihin nyo naman, no? Ito kasi maraming magsabi ng ganito. Hinahamon mo si Tulfo, sabihin nyo. Nang debate, si Pangulong Marcos nga, nung marami rin naghamon. Yeah? Marami rin naghamon actually, hindi debate ang hamon ni Marcoleta. Kasi kung debate, malamang, diskusyonan. Pero ganun din yun. Hindi pa pupunta yun eh. Kaya po anong gusto kong sabihin, nakalimutan ko na tuloy. Ang dami ko kasing pasakali. Nililiko-liko ko kaya nakalimutan. Yan. Ayan po. Paano yan, Badong? Kung ikatwira ni Rapi Tulfo, si PBBM nga, ang daming humamon ng debate. Pwede namang hindi makipagdebate. Pwede ikatwira yun, di ba? Inunahan ko na eh. Okay. Si PBBM, tama po yun, hindi po siya nakipagdebate nung panahon na siya ay tumatakbo sa presidente. Kasi pag ikaw naman ay presidente, hindi ka naman makikipagdebate. Hindi po parte ng trabaho ng presidente ng Pilipinas yung pakikipagdebate. Samantalang
Ang pagiging senador at congressman ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na trabaho, yung debate. Diba? Debate on floor. Kaya wala pong katwiran. At ang sinasabi naman po, hindi naman po simpleng debate. No? Ang sinasabi po, ang hamon sa iyo, magdiskusyonan lang kayo. Lugi na nga si Marcoleta dahil hindi naman po inahamon na sa neutral ground. Sa vlog mo pa. Yung mga staff mo nakapaligid. O, payag pa rin. Kung pupunta siya sa ABC5, pwede pa rin. Kung saan ka available. Gusto lang niya mapakita, gusto niyang itanong sa iyo kung alam mo ba yung mga pinagsasabi mo. Lalo na may binabanggit pa si Marcoleta ng mga phase 1, phase 2 sa DCT. Hindi lang daw po pagpupondo. DICT, hindi lang po pagpupondo ang kinakailangan gawin diyan, kundi aralin, no? Bakit yung internet natin, idugtong ko lang kahit na medyo sala-salabat. Alam po ninyo, kaya ako against sa privatization. Pangako lang po yung gaganda ang serbisyo pag privatization na iya. Kalokohan yan. Matagal na pong private ang ating internet eh. Matagal na pong private yan. Gumanda ba internet natin? O ano sinasabi ni Marcoleta? Nagtumpukan sa mga urban centers. Yung mga magaganda, malalakas po ang signal pag nasa sentro ka ng mga syudad. Pero pag bandang nasa kabukiran ka, walang mga signal. Totoo. Hindi daw dapat ganun. No? Ang naging trabaho ng mga yan. Dapat po, napuwersa sila noon na maglagay ng mga cell site dun mismo sa mga kanayunan. O ayan po, nauunawaan daw ba ni Raffy Tulfo yan? Tanong ni Marcoleta at tinatanong ko na rin. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah! Peace out!